ね。じゃあね。大丈夫二人。大丈夫。大丈夫。大丈夫。いい子にしてね。大丈夫。大丈夫。Hi Mama Tomo, i-share ko lang sa inyo ang aking birthday vlog, which is ang aking solo travel na routine ko na every year. I-upload na nga ito kasi last month pa yung birthday ko, pero i-upload ko pa rin para sa mga nanay na pwede kong ma-inspire pag napanood nila itong vlog na ito. At para may share ko na rin itong hotel kung saan ako nagstay, baka makatulong din sa mga naghahanap ng resort hotels. Nandito nga ako sa Nishiura Onsen Town. Harap na harap lang siya ng Nishiura Palm Beach dito sa Gamagori. Bali itong hotel ko ay nasa tuktok. Kaya kitang-kita yung view ng beach. As you can see, medyo luma na talaga yung hotel, which is typical naman sa mga hot spring hotels dahil hindi basta-basta mare-renovate. Japanese style room nga yung naibok ko. Oh, may mga drinks, pero may bayad siya. May coke, may beer, may kitchen. Guys, thank you Lord for another year. Siyempre, thank you din sa asawa ko at sa mga anak ko dahil pinapayagan nila akong mag-solo travel kapag birthday ko. Bali, pangatlong taon ko na nga to simula nung ginawa ko. Simula nga nang tumuntong ako ng 40s, doon ko na-realize na kailangan ko ring i-prioritize yung sarili ko. Mahalin at talagaan ang sarili ko at syempre gawin din yung mga bagay na gusto ko aside sa pagiging nanay at asawa. Kasi diba tayo mga nanay, everyday naman natin silang inaasikaso, halos wala na tayong pahinga. Ano ba naman yung isang araw, tuwing birthday natin, na ma-experience natin yung mga ganito. Ayan, pero maglalakad-lakad lang tayo dyan. Kitang-kita siguro dito ang sunset. Tingnan natin mamaya. Ay Mama Tomo, so dahil nga birthday ko, alam niyo naman, promise ko sa sarili ko ay magta-travel ako every year kapag birthday ko. Yun lang naman yung hinihiling kong regalo sa asawa ko at saka sa mga anak ko, yung time para sa sarili ko. Kahit isang gabi lang na ako lang mag-isa, yung walang istorbo, yung makakatulog ako sa oras ng gusto ko, makagising ako sa oras ng gusto ko. So yun lang talaga yung hinihiling ko sa kanila. Lagi kong sinasabi na ayoko ng kahit anong material na bagay. So, napaka-importante kasi ng ating self-care, di ba? And nandito ako sa Hotel Tokay. Tingnan nyo naman, napakaganda ng view, di ba? Dito ito sa Gamagori. 3 PM ako nag-check-in at dahil maaga pa para sa dinner, ayan, nagmuni-muni muna ako dito. Pagkatapos ay bumaba ako. Ayan, at meron nga rin silang pool kapag summer. Nandito ako sa Sky Lounge. May pa-welcome drinks sila. Alam niyo, dati ko pang gustong itry yung mag-solo travel pero medyo takot din ako. At saka hindi ko alam kung dapat ba or deserve ko ba kasi nga nanay na ako, di ba? Pero ayun, tinry kong i-open up sa asawa ko na sinabi ko sa kanya na gusto ko nga mapag-isa kahit isang araw lang. At nagulat din ako sa reaction niya, no questions asked. Sabi niya, sige. Alam niya din kasi kung gaano ako kabisi sa araw-araw at minsan na-stress talaga ako at nagbe-breakdown din ako. Siyempre, kapag gano'n, kanino ko ba nabubunton yung stress ko kundi sa kanya. Kaya sabi niya, sige mag-unwind ka. Nung una nga kapag birthday ko lang to hinihiling, tapos the second year naging pati Mother's Day ay nagsasabi na rin ako sa kanya. Basta ang ginagawa ko lang, pag umaalis ako, iniiwanan ko rin sila ng pera para kumain din sila sa gusto nilang kainan. Alangan naman ako lang yung kakain ng masarap, di ba? And I think magandang opportunity rin yun para sa father and sons bonding nila. At para ma-realize din ng asawa ko kung gaano kahirap ang trabaho ko bilang nanay kapag siya naman yung nag-asikaso sa mga anak niya kahit isang araw lang. Believe me, malaking difference talaga yung pag nawala ka kahit isang araw lang sa buhay nila. Malalaman nila kung ano yung worth mo talaga. Minsan kasi natitake for granted nila tayo, aminin natin, di ba? Kasi nga palagi tayong available para sa kanila. Kaya good thing din yun na minsan ay iwanan natin sila para matuto rin sila sa mga bagay-bagay. At kapag nag-solo travel talaga ako ay hindi sila tumatawag maya't maya.
Hindi nag-check at hindi nanghiistorbo. Kaya natutuwa rin ako. Kasi gusto ko talagang enjoyin yung katahimikan at yung aking solitude. Anyway, luma na nga itong hotel pero ang laki niya at ang dami niyang facilities. Ngayon nandito ako sa my garden. Alam niyo, napakalaking bagay talaga yung mga ganitong moment para sa ating mga ina. Nakakapag-reflect tayo at nare-recharge yung ating katawan at ating isipan. Yung pag-appreciate sa mga bulaklak na ganito, hindi natin yan nagagawa dahil sa sobrang busy natin sa mga pang-araw-araw nating gawain. Minsan kasi kapag nanay na tayo, akala natin selfish na kapag iniisip natin yung pansarili natin. Dala, sineset aside natin yung mga pangarap natin ay yung mga bagay na gusto natin gawin para sa ating sarili. Sa family na lang tayo nagpo-focus at nakakalimutan na natin na meron din tayong responsibility sa mga sarili natin. In my 40s, dun ko nalaman na hindi pala pagiging selfish yung self-love at self-care. Kasi kailangan din nating punuin muna yung sarili natin bago tayo makapagbigay sa iba. Pag may pamilya ka na, sa'yo na lahat nakasandal, sa'yo na lahat nakasalala yung happiness ng family mo. Ikaw lahat nag-iintindi ng welfare nila, pero yung sarili mo, sino bang umiintindi? Wala, tayo lang din. Kaya dapat bago tayo tuluyang maubos at madrain, kailangan din natin mag-refill para meron ulit tayong ibibigay sa iba. I know, nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan nyo mag-solo travel. So, nasa sa inyo yun kung paano nyo pasasahin yung sarili nyo. Ako kasi napakahilig ko talaga sa onsen. Tapos sa mga views na ganito, ito talaga yung nagpaparelax sa akin. At talagang nare-reset yung mind ko sa mga ganitong lugar. Kaya pinag-iipunan ko rin to. Pero actually, hindi naman talaga to ganito kamahal kung iisipin nyo. Kung bumibili nga kayo ng mga bagay na deserve nyo, kagaya ng mga bag, shoes, parang ganun lang din siya. Ako lang to, I'd rather spend on experiences like this kaysa sa bumili ng mga mamahaling bagay para sa sarili ko. Isa nga itong foods na nilolook forward ko kapag nag-stay ako sa mga ryokans or resort hotels na ganito. So, ang dinner ko now ay kay Sekiriori. So, laging nagkakataon na kay Sekiriori kapag ako yung nagsusolo travel. Pag family travel naman, usually buffet ang dinner. Small portions lang ito pero sobrang dami at talagang mabubusog tayo. Tingnan nyo naman, meron pang awabi. Siyempre, chance ko na rin ito para magnomo-nomo. What's carry sa myself? Nakaraos na naman tayo ng isang taon. Ikaw na lang talaga mag-a-appreciate sa sarili mo. Huwag mo nang hintayin yung iba. Huwag mo i-depend yung happiness mo sa iba. Ang sarap talaga kumain, lalo na kung hindi ikaw yung nagluto, di ba? Sa ganitong pagkakataon ko lang nananamnam yung sarap ng pagkain kasi wala nga akong kasama at ako lang mag-isa. 46 na nga pala ako and alam nyo since nung tumuntong ako ng 40s, doon ako maraming na-realize sa buhay. Dati ang alam ko lang na love ay yung love sa ibang tao. Love for family, sa magulang, sa mga kapatid, sa asawa, sa mga anak. As in, buong buhay ko, puro sacrifices. Which is, hindi ko naman pinagsisisihan kasi nga para sa mga mahal ko sa buhay. Pero, when I reached the age of 40, doon ko na-realize na meron din palang self-love na tinatawag. At nung natutunan ko to, totoo nga na mas gumaan yung buhay ko at mas naging masaya ako. Nagkaroon ako ng fulfillment sa sarili ko. Dati kasi laging nakadepende lang sa ibang tao kung paano ako magiging masaya. Ngayon, kayang-kaya ko nang pasayahin yung sarili ko. Kaya rin ako nagpo-post ng mga ganitong videos kasi alam ko maraming mga babae dyan or mga nanay na kagaya ko yung nakaka-experience ng burnout. Yung iba pagod na at gusto nang sumuko sa laban nila. Dumating din ako sa point na ganyan, yung kina-question ko na kung bakit puro ako na lang. Yung pakiramdam ko parang parusa lang yung buhay. Pagod, puyat, puro hirap. Until one day, I decided to choose myself. Doon ako nag-start mag-slow down. Naglagay na ako ng boundaries kung ano lang yung kaya kong ibigay, yun lang yung ibibigay ko. Tapos nagbawas na ako ng trabaho. At dahil nagbawas ako ng trabaho, nagbawas din ako ng mga gastusin. Tinanggal ko na yung pagbili ng mga luho o mga bagay na hindi naman talaga importante. Kapalit no, nagkaroon ako ng mahabang tulog at yan, nagagawa ko na rin yung mga bagay na gusto ko pang gawin aside from work. Nagkaroon rin ako ng time sa sarili ko. Tinanggal ko na yung pressure na dapat ganito, dapat ganyan, dapat marami na akong ipon, dapat marami na akong naipundar. Tinigil ko na yung pagkumpara ko sa sarili ko sa iba. Nag-focus na lang ako sa sarili ko, sa growth ko, at kung paano pa ako mas magiging better kaysa sa dati. I started to prioritize my health dahil alam ko na kung hindi ako healthy, ay hindi ko magagawa yung mga bagay na
kailangan kong gawin at dapat kong gawin. Not just physical health, pero mental health also. I stop worrying too much about the future kasi ngayon alam ko na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa ngayon. So, yun ang haba na ng aking hanash. Ang gusto ko lang na maiparating sa inyo ay take time to rest and love yourself. At hindi porket nanay na kayo ay wala na kayong karapatan. Ito muna for now. Wait nyo na lang yung part 2. See you next!